O ngayon, bago tayo magbasa-basa. Puntahan muna natin itong tungkol sa gikan sa masa. Excited na rin ako rito ha. Naku, maganda ito. O, tingnan po natin. O, babalik na gikan sa masa. Ito kalat na ito ha. Basahin po ninyo. Okay. Basahin po natin yung announcement. Oh. Muling mapapakinggan, muling mapapanood, muling makakatalamitan, muling magtatapat sa lahat ng Pilipino ng kanyang pananaw sa loobin, panaginip, hinaing, pangarap at pagmamahal sa bansa. Kailan? Ngayong linggo, Sunday, Domingo. Ay nako, abangan. Eto na, yari kayo kay PRRD. Linggo, ngayong linggo, abangan na natin. Magsama-sama tayo ha. Bumili na kayo ng popcorn, magkakape, sama-sama tayo. Dito sa channel natin, panuorin natin sama-sama yung gikan sa masa sa linggo. Ha? Sa linggo, bukas. Ay, hindi. Susunod. Bukas. Hindi. Also, on SMNI News Channel Digital TV, TV43, SMNI Radio Television, and nationwide. Screenshot nyo na yan. Diyan yung mapapanood. Also available on national and local cable, direct-to-home TV signal and GSAT new media platform, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, simulcast on website. GMA, hindi. Coach Oli. Kasama si Coach Oli. Ayan. This is going to be exciting. Exciting ito. Gikan sa masa. Saglit Nako, sabi ko sa inyo. Tandaan nyo ha, kahapon binalita natin lumakas sa survey si Tatay Diggs, di ba? Yun yung time na suspended ang gikan sa masa. Hindi pa nagsasalita si PRRD ha. Hindi pa yan nagsasalita. Pero tumaas sa survey. Sa katunayan, hindi lang tumaas, number 1 pa rin si Tatay Diggs. Eto na, abangan ninyo ang mga DDS. Galit na ang mga DDS, gigil na, gusto nang bumalik. Ha? Kaliwat kanan, father and daughter. Sana magkaanak akong ganito. No? I'm sure how proud si Tatay Digong kay VP Sara. May mga times na hindi talaga sila, alam naman natin meron sila hindi pinagkasunduan, lalo na itong huling eleksyon, dahil alam natin na talagang tinutulak ni PRRD magpresidente si Sara. At alam natin ayaw niyang tumandem siya kay Marcos. Kaya lang nagpasaway si Sara, pero at the end of the day, tatay to, and I'm sure mahal na mahal niya si Sara. Ha? Tapos na yun, at alam ko nakasuporta kasi pag binabanatan si Sara, andyan pa rin yung tatay. Yun yung tatay. Ha? At the end of the day, meron kayong hindi kakasunduan ng anak nyo, tatay is tatay. Ha? Ako, nafe-feel ko yung pagkatatay ni PRRD. I'm sure he's very, very, very proud sa anak niya. Especially, kita niya na hindi kurakot yung anak niya. Talagang tunay na nagsisilbi. Paano kang hindi magiging proud sa anak mong ganyan? Kaya nakakaingit, para na-imagine ko, sana may anak din akong ganyan. Achiever, and yet hindi kurakot, no? But ayoko sila sa politika. Ayan, congratulations. Abangan po natin yan at ikalat po natin. Sa katunayan, ito ang ating malaking chance. Ang pababalik ng Duterte. I cannot see any hope in terms of political
Siyempre sa ibang bagay meron. But in political natin, parang wala na talaga tayong pag-asa bukod sa mga Duterte. Kasi kinain ng sistema eh. Halataan nyo naman, di ba? Kayo na magsabi, and this is public knowledge. Alam na alam natin karamihan sa mga politiko natin trapo. Pera-pera, kinain ng sistema, ayaw manindigan, kung saan ang ano. Ganyan eh. Ba't ang Duterte, kitang-kita mo hindi trapo? Hindi sila mahilig sa mga paepal, hindi sila mahilig sa mga lalagay yung pangalan, meron sila talagang silbi. I mean, Davao. Alam naman natin kung gaano kagulo dati sa Davao. At alam to ng mga Davaoenos. And yet, naayos na mga Duterte. Di ba? Ganun po sila kalupit. No? Hindi po ganun madali. Yung iba nga eh. Di ba? Tingnan ninyo. Ha? Tingnan nyo si Tamba. Naayos ba nila yung lugar nila? Diyan si Nograles, may naayos ba sa Davao? Tingnan ninyo yung mga politikong sinusuportahan ninyo. Si Lenin, naayos ba niya probinsya niya? Si Marcos, naayos ba niya yung probinsya niya? Kayo na magdesisyon. Kayo umusga. Si Aimee, naayos ba niya yung probinsya niya? Pero si PRRD, naayos niya. Yung sa iba, kayo na mag-ano. And this is very exciting. Excited na ako maglinggo. Abangan natin yan. Lahat po tayo sama-sama, sabay-sabay. Ikalat po natin yan nang mayanig sila. Kasi baka iibahin na naman nila istorya. Ang ganda-ganda na example na ito. Kasi nga, palagay ko, yung patungkol dyan sa loto ay ginagamit lang pang diversion. Maganda itong nilabas ni Sara kasi ibinabalik niya tayo sa totoong issue. Ano yung totoong issue? Yung patuloy pa rin ang pagpipirma. Patuloy pa rin ang pagbili ng pirma. Yaan ang main issue ngayon. Huwag tayong papaligaw. Sigurado ako sa Monday, pag counter punch ng Kamara, aalisin ang issue dito sa People's Initiative o Tamba Initiative. Yang aalisin sa pirma-pirma. Jayan Nene, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Kaya good, patuloy nating babantayan. O ito pa. Basahin natin to. Judith, sabi niya, truth, no one can put a good man down. Tatay Digong Duterte lang sa kalam, correct. O Deka, buti na lang may competent tayong pinuno like Duterte. O yan, Janet, Nicolasar ba? Kanina daw, meron daw rally. Yan, oo nga. Sa Davao. Ito, actually, na-picturean ko yan na-screenshot ko. Na-screenshot ko yan. O, may rally. Davaoenos are not for sale. Davaoenos are not for sale. Ayan, may rally sa Davao ngayon. Ito sabi. Nagsasagawa ng kilos protesta ang mga taga Davao City para kondinahin ang umano'y panunuhol para sa makokolekta na pirma para sa People's Initiative upang amyendahan ang 1987 Constitution. Tanong, Nograles, involved ka ba dyan? Pinangalanan ka ni Pulong. Tigil-tigilan mo yung pagpapapirma dyan, Nograles. Tinigil mo na ba? Nagtatanong lang tayo. Kasi sinabi ni Pulong, nagpapapirma ka. Ngayon, tuloy-tuloy naman daw. Hininto mo na ba ang pagpapapirma dyan, Nograles? Tama to, suportahan natin yan. Buti, pumapalag ang mga Davaoenos. Eto hamon ko. Sa mga city, kung asan kayong city, mag-organize kayo dyan. Gayahin nyo tong sa Davao. Davaoenos are not for sale. Halimbawa, taga Manila ka, maglagay ka ng sign. Kumpulin nyo. Kung meron kayong kakilalang mayor, vice mayor, we encourage.
Eto, huwag kayong magpaduling sa 2 milyon na kapalit ng pirma diyan sa siyudad nyo. Tuldukan nyo ito. Ilagay ninyo. Kung kayo'y taga Manila, ilagay ninyo. Kung ikaw ay pusyal ng Manila, Manileños are not for sale. Kung ikaw ay taga Alabang, Alabangeños, ano man tawag doon? Ba't napunta tayo sa Alabangeños are not for sale. Oh. Lagay nyo. Para ngayon, tinutuldukan nyo. Ibig sabihin, alam ng taong bayan, yung mga public official, yung mga politiko ng iyong bayan, hindi nasisilaw ng 2 milyon. O hindi kasabwat kayo dyan. Bakit Davao lang ang gumagawa nito? Maganda tong ginagawa ng Davao, ba't sila lang? Anong nangyayari sa inyo? Thank you po, may nagbigay na stars from Japan. Thank you. Sige na ha, pa-encourage ko ha. I-send nyo sa akin, lalabas ko rito. Oh, kahit kayo nasa ibang bansa, halimbawa, mga Pilipino dito sa Hong Kong are not for sale. Oh, lalabas nyo ha, para alam, kahit walang pirmahan sa inyong lugar, wag na kayong magpapirma. Kasi may kalalagyan kayo dito. Sabi dito, Coach Oli, kindly check the mayor of Negros Oriental. Ay! Pero dahil may kapalit sa DILG, di ibinigay ang pwesto sa vice mayor sa kapamilya niya. Ito ba yung kila Tebes? Ako si Oknoy. Mga congressman, ang daming budget pero yung pera sa driver's license card wala, puro papel na lang. Kaya nga. Oh, doon sa mga paalala, sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po kayo ha. At hit the notification bell para lagi akong dumadaan sa inyo. Sabi ni Janet, 13 barangay ang sumali sa Davao. Iba hindi naman natin. Hindi, maganda yung ginawa ng Davao. Hindi ko sinasabing masama. Kaya nga gayahin natin bakit Davao lang? Oh, sana kayo dyan sa inyo, paano rin kayo? Sabi dito, kahit na nga nagtatampo kami taga Davao kay Tatay Digong dahil inuna pa yung lugar paganda. Cordel Acadesa po para maayos pa rin ang Davao dahil kay Sara. Oy, pahiram mo sa amin. Pambira naman, joke ko. Pahiram mo sa amin ng Duterte. Para hindi lang Davao maayos. Kasi kahit Davao maayos, magulo naman ang Pilipinas, wala din kwenta. Pahiram si Tatay Digong. Kahit nga, sabi dito, kahit nga Luzon, pinaganda ni Tatay Digong, kahit thank you lang sana sabihin kay PRRD dahil dami niyang nagawa, especially sa Luzon. No one can defeat Tatay Digong. Tama. Ang laki talaga ng nagawa ni. Alam mo, dumaan lang tayo sa pandemic eh. Ha? Kung hindi tayo dumaan sa pandemic, asenso tayo kay Tatay Digong. At sinuwerte rin tayo. Kasi kung hindi si Tatay Digong, isipin nyo ha, kung yung administrasyon ngayon tayo tinamaan ng pandemic, tapos tayo. Ngayon nga lang, hirap na hirap tayo eh. Walang pandemic, lalo pa nung panahon na pandemic. Maria Lu, Sara for President soon. Yes. Impeach na yan si Tambaloslos. Siya lang naman nagpapagulo sa bansa at imbestigahan si Lisa Smuggler. Sana tumakbo si Tatay Digong sa Congress at Senate, si Pulong din sa Senado. Sana nga, pero parang ayaw daw ni Pulong eh. Sana tumakbo si Pulong. Okay, maraming salamat po. Pasalamatan lang muna natin Aurea Haway, Surina Marujo, Erna Escalera, Jeya Nene, maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan yung mga hindi ko pa po subscriber dito sa YouTube, subscribe po kayo. At sa Facebook naman, follow po. Thank you. God bless everyone. Sabi ni Tita Go, we need dynamic president and that is Tatay Digong. God bless po. Ingat, Coach Oli. God bless po sa lahat. Thank you.
performance will start momentarily.